Isang araw sa kalagitnaan ng Nobyembre 2023, nakatanggap ako ng isang liham mula sa nakatataas na pamunuan na nagsasabing ibinoto ako ng mga kapatid para maging leader ng distrito at nagtatanong kung handa ba akong gampanan ang tungkuling ito. Sa harap ng hindi inaasahang tungkuling ito, biglang nabagabag ang puso ko at naisip ko, katamtaman lang ang kakayahan ko at hindi ako mahusay magsalita. Bagaman dati na akong naging leader at manggagawa, medyo may kakulangan ako sa pakikipagbahaginan ng katotohanan para malutas ang mga problema. At hindi ko kaagad tinanggal ang mga huwad na leader noong ako ay tagapangaral na nagdulot ng kaguluhan sa iglesia at nag-iwan sa akin ng mga pagsalangsang. Ngayon, napili ako bilang leader ng distrito. Alam kong sa tungkuling ito ay kakailanganin ko na makipagbahaginan ng katotohanan para mas malutas pa ang mga issue. At kakailanganin kong patnubayan ang iba't ibang item ng gawain at magkaroon ng pagkilatis sa mga tao. Makakaya ko ba ito? Kung hindi ko nauunawaan ang mga katotohanang prinsipyo, kinagambala at ginugulo ang gawain, at mauuwi ako sa pagkakatanggal, hindi lang ang tunay kong kakayahan ang mabubunyag, kundi mag-iiwan din ako ng malalaking pagsalangsang. At maaaring hindi ako magkaroon ng mabuting kakalabasan o hantungan. Patuloy akong nag-aalinlangan at tinatanong ang sarili, dapat ko ba itong tanggapin o hindi? Nang gabing iyon, papalit-palit ako ng pwesto sa kama, hindi makatulog. Ang pag-iisip na tanggapin ang tungkuling ito ay parang isang bundok na dumadagan sa akin. At palagi akong natatakot na kung hindi ko magagampanan ng maayos ang tungkuling ito, mabubunyag at matatanggal ako. Kaya dumulog ako sa Diyos upang manalangin. O Diyos, alam ko na ang tungkuling ito ay pagtataas mo sa akin at dapat akong magpasakop ng walang kondisyon. Pero patuloy kong iniisip ang mga kinabukasan at landas ko sa hinaharap at hindi ako makapagpasakop. Pakiusap, bigyang liwanag mo ako para maunawaan ang iyong layunin. Kinabukasan, sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang isang sipi mula sa salita ng Diyos. Ngayon, kung ano ang kinakailangan sa inyo na kamtin ay hindi mga karagdagang hinihingi, kundi ang tungkulin ng tao at ang kailangang gawin ng lahat ng tao. Kung kayo ay walang kakayahan na gawin man lamang ang inyong tungkulin o magawa ito ng maayos, hindi ba't pinahihirapan ninyo lamang ang inyong mga sarili? Hindi ba't hinahanap ninyo ang kamatayan? Paano pa kayo makakaasa na magkaroon ng hinaharap at kinabukasan? Ang gawain ng Diyos ay ginagawa para sa kapakanan ng sangkatauhan at ang pakikipagtulungan ng tao ay ibinibigay alang-alang sa pamamahala ng Diyos. Pagkatapos na nagawa ng Diyos ang lahat ng nararapat niyang gawin, ang tao ay kinakailangang maging porsigido sa kanyang pagsasagawa at makipagtulungan sa Diyos. Sa gawain ng Diyos, ang tao ay hindi dapat magkulang sa pagsisikap, nararapat mag-alay ng kanyang katapatan at hindi dapat magpasasa sa napakaraming kuro-kuro o maupo ng walang kibo at maghintay ng kamatayan. Kayang isakripisyo ng Diyos ang kanyang sarili para sa tao. Kaya bakit hindi maibigay ng tao ang kanyang katapatan sa Diyos? May iisang puso at isip ang Diyos tungo sa tao. Kaya bakit hindi makapag-alok ng kaunting pakikipagtulungan ang tao?
gumagawa ang Diyos para sa sangkatauhan. Kaya bakit hindi magampanan ng tao ang ilan sa mga tungkulin niya alang-alang sa pamamahala ng Diyos? Nakarating na ang gawain ng Diyos ng ganito kalayo. Gayunman, kayo ay nakakakita pa rin, ngunit hindi kumikilos. Kayo ay nakakarinig, ngunit hindi gumagalaw. Hindi ba't ang mga taong ganyan ay ang mga layon ng perdisyon? Nailaan na ng Diyos ang kanyang lahat para sa tao. Kaya bakit, ngayon, hindi pa rin magampanan ng tao nang masigasig ang kanyang tungkulin? Para sa Diyos, ang kanyang gawain ay ang kanyang uunahin, at ang gawain ng kanyang pamamahala ay ang pinakamahalaga. Para sa tao, ang pagsasagawa ng mga salita ng Diyos at pagtupad sa mga hinihingi ng Diyos ay kanyang unang prioridad. Ito ay dapat maunawaan ninyong lahat. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang tungkuling ito ay isang pagtataas mula sa Diyos at isang responsibilidad na hindi ko dapat takasan. Kung iiwasan o tatanggihan ko ang tungkuling ito para pangalagaan ang aking kinabukasan at hantungan, mawawala ang tunay na kahalagahan ng buhay ko bilang isang nilikha. At kung mangyayari iyon, ang pananampalataya sa Diyos hanggang sa huli ay hindi pa rin hahantong sa kanyang pagsang-ayon sa kahuli-hulihan. Naalala ko ang aking nakaraan bilang isang mangangaral noong nanggambala at nanggulo ako sa gawain at nagsalangsang. Pero hindi ako tinrato ng Diyos ayon sa mga pagsalangsang ko. Ngayon, binibigyan pa rin ako ng iglesia ng pagkakataon na gampanan ang tungkulin ko bilang isang leader. Kaya hindi ko na ito matatakasan pa. Naisip ko, medyo kulang ako sa pakikipagbahaginan sa katotohanan para lutasin ang mga problema. Mahaharap ako sa lahat ng uri ng pagsubok at problema sa papel ng isang leader, at magkakaroon ako ng maraming pagkakataon para maisagawa ang paglutas ng mga problema sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi ba ito mas mainam na paraan para makapagsanay at makabawi ako sa mga pagkukulang ko? Hindi lang nito mapapabuti ang mga profesional na kasanayan ko sa iba't ibang gampanin, kundi magkakaroon din ako ng pag-unlad sa pagkilati sa mga tao. Kasabay nito, magbibigay rin ito ng motibasyon sa akin na magtuon sa paghahangad sa katotohanan sa tungkulin ko para maiwaksi ko ang aking tiwaling disposisyon. Hindi ba ito pagbibigay ng pabor sa akin ng Diyos? Nakita ko kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos, at alam ko na kung mananatili akong makasarili at kasuklam-suklam at susubukang pangalagaan ang sarili sa pamamagitan ng pagtanggi ko sa aking tungkulin, ipagkakanulo ko ang mabubuting layunin ng Diyos. Sa paggawa nito, talagang wala akong pagkatao. Naisip ko ang isang sipi sa mga salita ng Diyos. Walang kaugnayan sa pagitan ng tungkulin ng tao at kung siya ay nakatatanggap ng mga pagpapala o nagdurusa ng kasawian. Ang tungkulin ay kung ano ang nararapat tuparin ng tao. Ito ang tungkuling bigay sa kanya ng langit at dapat niya itong gampanan nang hindi naghahanap ng gantimpala at nang walang mga kondisyon o katwiran. Ito lang ang matatawag na paggampan sa tungkulin ng isang tao. Ang pagtanggap ng mga pagpapala ay tumutukoy sa mga pagpapalang natatamasa ng isang tao kapag siya ay ginawang perpekto matapos makaranas ng paghatol. Ang pagdurusa sa kasawian ay tumutukoy sa kaparusahang natatanggap ng isang tao kapag ang kanyang disposisyon ay hindi nagbago
matapos siyang sumailalim sa pagkastigo at paghatol. Ibig sabihin, kapag hindi siya ginagawang perpekto. Ngunit nakatatanggap man sila ng mga pagpapala o nagdurusa sa kasawian, dapat tuparin ng mga nilikha ang kanilang tungkulin, gawin ang dapat nilang gawin, at gawin ang kaya nilang gawin. Ito ang pinakamaliit na bagay na dapat gawin ng isang taong naghahangad sa Diyos. Hindi mo dapat gampanan ang iyong tungkulin para lamang makatanggap ng mga pagpapala, at hindi ka dapat tumangging gumampan ng tungkulin mo dahil sa takot na magdusa ng kasawian. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na ito. Ang pagganap ng tao sa kanyang tungkulin ang dapat niyang gawin, at kung hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin, ito ang kanyang paghihimagsik. Sa pamamagitan ng proseso ng paggampan ng kanyang tungkulin, unti-unting nagbabago ang tao. At sa pamamagitan ng prosesong ito niya ipinamamalas ang kanyang katapatan. Sa gayon, kapag mas nagagampanan mo ang iyong tungkulin, mas magagawa mong makamit ang mas maraming katotohanan at magiging mas praktikal ang iyong pagpapahayag. Malinaw na sinasabi ng mga salita ng Diyos na anuman ang tungkulin ng isang tao, wala itong kaugnayan sa kanilang pagtanggap ng mga pagpapala o kasawian. Bilang isang nilikha, ang paggawa ng tungkulin ng isang tao ay ganap na likas at may katwiran. Ito ay responsibilidad natin bilang tao. At dapat itong tanggapin at sundin ng mga tao nang walang kondisyon. Nagkamali ako ng inisip na ang mga leader ay mabilis na nabubunyag at itinitiwalag. Pero sa realidad, kahit hindi ako naging leader, kung hindi ko hinangad ang katotohanan at tinahak ang maling landas, hindi ba mauuwi rin ako sa pagkakabunyag at pagkakatiwalag? Matagal nang sinabi ng Diyos na ang paggampan ng tungkulin ay walang kinalaman sa pagtanggap ng mga pagpapala o kasawian. Ang mahalaga ay kung hinahangad at iniibig ba ng isang tao ang katotohanan. Ngayon, nahinirang ako ng mga kapatid upang maging leader ng distrito. Dapat ko munang tanggapin ito at magsanay ako. At tungkol naman sa mga problema at pagkukulang ko sa tungkulin, maaari akong maghanap ng mga solusyon kasama ang mga katuwang ko na sister. At kung may mga bagay na hindi pa malinaw, maaari rin akong humingi ng gabay mula sa mas nakatataas na pamunuan. Kaya sumagot ako na handa akong gampanan ang tungkuling ito. Nang isagawa ko ito, naramdaman ko ang kapanatagan at kapayapaan sa aking puso. Isang umaga, nakapanood ako ng isang video ng patotoong batay sa karanasan na may pamagat na ano ang nasa likod ng pagtangging maging leader. At may isang sipi mula sa mga salita ng Diyos sa video na talagang tumugma sa aking kalagayan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag may ginawang maliit na pagbabago sa pagkakatalaga ng kanilang tungkulin, dapat tumugon ang mga tao ng may saloobin ng pagsunod, gawin ang ipinagagawa sa kanila ng sambahayan ng Diyos, at gawin ang makakaya nila. At anuman ang gawin nila, gawin ito ng maayos sa abot ng makakaya nila, ng buong puso nila at buong lakas nila. Ang ginawa ng Diyos ay walang pagkakamali. Ang ganoon kasimpleng katotohanan ay maaaring isagawa ng mga tao na may kaunting konsensya at katwiran, ngunit lampas ito sa mga abilidad ng mga antikristo. Pagdating sa pagbabago ng mga pagkakatalaga ng tungkulin, agad magbibigay ang mga antikristo ng mga argumento, huwad na pangangatwiran,
at pagtutol, at sa kanilang kaibuturan ay ayaw nilang tanggapin iyon. Ano ba talaga ang nasa puso nila? Paghihinala at pagdududa. Pagkatapos ay sinusuri nilang mabuti ang iba gamit ang lahat ng uri ng pamamaraan. Bakit nila gagawing napakakomplikado ang isang simpleng bagay? Iisa lamang ang dahilan. Hindi kailanman sinusunod ng mga antikristo ang mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos, at palagi nilang mahigpit na iniuugnay ang kanilang tungkulin, kasikatan, pakinabang at katayuan sa inaasam nilang pagkamit ng mga pagpapala at sa kanilang hantungan sa hinaharap, na para bang sa sandaling mawala ang kanilang reputasyon at katayuan, wala na silang pag-asang magkamit ng mga pagpapala at gantimpala, at pakiramdam nila ay katulad ito ng mawalan ng buhay. Iniisip nila, kailangan kong mag-ingat, hindi ako dapat maging pabaya. Ang sambahayan ng Diyos, ang mga kapatid, ang mga leader at manggagawa, at maging ang Diyos ay hindi maaasahan. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang sino man sa kanila. Ang taong pinakamaaasahan mo at ang pinakakarapat dapat mong pagkatiwalaan ay ang iyong sarili. Kung hindi ka nagpaplano para sa iyong sarili, sino ang magmamalasakit sa iyo? Sino ang mag-iisip sa kinabukasan mo? Sino ang mag-iisip kung makatatanggap ka ba ng mga pagpapala o hindi? Kaya, kailangan kong magplano at magkalkula ng maingat para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako pwedeng magkamali o maging pabaya kahit kaunti. Kung hindi, ano ang gagawin ko kung may sumubok na manamantala sa akin? Kaya, nagiging mapagbantay sila laban sa mga leader at manggagawa ng sambahayan ng Diyos, natatakot na may makakilatis o makahalata sa kanila, at na pagkatapos ay matatanggal sila at masisira ang mga pinapangarap nilang pagpapala. Iniisip nila na dapat nilang panatilihin ang kanilang reputasyon at katayuan para magkaroon sila ng pag-asang magkamit ng mga pagpapala. Itinuturing ng isang antikristo ang pagiging pinagpala na higit pa kaysa sa kalangitan, higit pa kaysa sa buhay, mas mahalaga pa kaysa sa paghahangad ng katotohanan, pagbabago ng disposisyon o personal na kaligtasan, at mas mahalaga pa kaysa sa maayos na paggawa sa kanilang tungkulin at pagiging isang nilikha na pasok sa pamantayan. Iniisip niya na ang pagiging isang nilikha na pasok sa pamantayan, ang paggawa ng mabuti sa kanyang tungkulin at pagkaligtas ay pawang mumunting mga bagay na hindi na kailangang banggitin o pagkomentuhan pa. Samantalang ang pagkakamit ng mga pagpapala ay ang tanging bagay sa buong buhay niya na hindi kailanman malilimutan. Sa anumang masagupa niya, gaano man kalaki o kaliit, inuugnay niya ito sa pagiging pinagpala at napakaingat at napakaalisto niya, at lagi siyang may nakahandang malulusutan para sa kanyang sarili. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na kapag ang isang antikristo ay itinatalaga sa ibang tungkulin, hindi nila isinasaalang-alang kung paano magpapasakop sa Diyos at tutugunan ang kanyang layunin. Kundi, unang iniisip kung ang tungkuling ito ay makakabuti sa kanilang reputasyon o katayuan, o kung ito ay makakaapekto sa kanilang kinalabasan at kahahantungan. Nakita ko na ang mga antikristo ay nananampalataya sa Diyos para sa mga pagpapala at pakinabang, at mas pinahahalagahan nila ang pagtanggap ng mga pagpapala kaysa sa maayos na pagtupad sa kanilang tungkulin. Naisip ko sa aking sarili, hindi ba
Kapareho rin ng sa isang antikristo ang naging pagbubunyag ko sa pagbabago ng pagkakatalaga ng tungkulin sa akin. Dapat sana'y naging mapagpasalamat ako sa pagtataas ng Diyos sa akin sa pagbibigay ng pagkakataong magsanay bilang isang leader ng distrito, at dapat ay ginawa ko ng maayos ang aking tungkulin upang bigyang kasiyahan ang Diyos. Ngunit paulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili. Noong ako ay isang mangangaral, sumalangsang ako dahil hindi ko agad tinanggal ang mga huwad na lider. Kung magiging leader ako ng distrito at magkakaroon ng mas maraming responsibilidad, hindi ba't mas lalo akong magsasalangsang at mabubunyag ng mas mabilis? Kung may mangyayaring hindi maganda, mawawasak ang pag-asa ko na makatanggap ng mga pagpapala sa aking pananalig. Para maprotektahan ang hinaharap at kahahantungan ko, gusto kong iwasan ang tungkuling ito. Isa lamang itong normal na pagtatalaga sa akin sa ibang tungkulin. Pero nagkamali ako nang inakala na gusto akong ibunyag at itiwalag ng Diyos sa pamamagitan ng tungkuling ito. Nagkamali ba ako ng pagkaunawa sa Diyos? Noon, inakala kong dalisay ang aking puso sa pananalig, at anuman ang tungkuling ipagkaloob sa akin ng iglesia, ako ay nagpapasakop. Pero iyon ay dahil hindi nito naaapektuhan ang mga interes ko. Ngayon, na nararamdaman kong ang tungkuling ito ay sumasakop sa hinaharap at hantungan ko, gusto ko itong tanggihan. Nakita ko, naganap na wala akong pagkatao, at na isa lamang akong kasuklam-suklam at mababang uri ng tao na naghahangad lamang ng pakinabang. Sa realidad, tinanggal ako bilang isang tagapangaral, hindi dahil sa posisyon ko, kundi dahil hinangad ko ang reputasyon at katayuan at hindi ako gumawa ng aktwal na gawain. Gayunpaman, hindi ako itiniwalag ng sambahayan ng Diyos dahil dito. Sa halip ay binigyan ako ng pagkakataong magnilay at magsisi, at patuloy akong binigyan ng tungkulin. Naisip ko rin ang mga antikristong pinatalsik mula sa iglesia na hindi nabunyag at natiwalag dahil lang sa matataas nilang posisyon, kundi dahil tanging reputasyon at katayuan ang kanilang hinangad, at bumuo ng mga paksyon, nagpasimuno ng inggitan at alitan. Sa gayon ay nagdulot ng pagkagambala at kaguluhan sa gawain. Kahit na matapos makipagbahaginan sa kanila, matigas pa rin ang kanilang pagtanggi na magsisi, at doon lamang sila tuluyang itiniwalag. Mula rito, nakita ko na kung ang isang tao ay hindi naghahangad ng katotohanan, siya ay mabubunyag at matitiwalag anuman ang tungkuling ginagampanan niya. Kaya, tinanong ko ang aking sarili, ano pang maling pananaw ang nagiging dahilan ng aking pag-aalinlangan na maging leader ng distrito? Di naglaon, napagtanto ko na inakala kong ang pagiging isang leader ng distrito ay nangangahulugan ng pagiging responsable sa lahat ng gawain, at na dapat ay kaya kong gabayan ang mga kasanayang propesyonal sa iba't ibang item ng gawain, at na marunong akong kumilatis ng tao. Kung hindi, ay wala akong kakayanan sa tungkuling ito. Gayunpaman, marami akong kakulangan pagdating sa mga teknikal na kasanayan. Dahil dito, palagi kong gustong iwasan ang tungkuling ito. Naaayon ba sa katotohanan ang pananaw na ito? Naalala ko ang mga salita ng Diyos. Bilang isang leader, matapos isaayos ang gawain, dapat mong subaybayan ang pag-usad ng gawain. Kahit hindi ka pamilyar sa larangang iyon ng gawain, kahit wala kang anumang kaalaman tungkol dito, makakahanap ka ng paraan para magawa ang gawain mo.
makakahanap ka ng isang taong tunay na nakakaarok dito, na nakakaunawa sa naturang propesyon para magsuri at magbigay ng mga mungkahi. Mula sa kanilang mga mungkahi, matutukoy mo ang angkop na mga prinsipyo, kaya magagawa mong subaybayan ang gawain. Ang mga salita ng Diyos ay nagbigay sa akin ng landas ng pagsasagawa. Bagaman kulang pa rin ako sa kasanayan sa maraming teknikal na aspeto ng tungkulin ko bilang leader ng distrito, hindi kailanman sinabi ng Diyos na dapat maunawaan ng isang tao ang bawat kasanayan upang magampanan ang tungkuling ito. Ang layunin ng Diyos ay para ituon ko ang aking sarili sa paghahanap sa mga katotohanang prinsipyo habang aktwal na nagsasanay para mapunan ang mga kakulangan ko at unti-unting pumasok sa mga katotohanang realidad. Kulang ako sa mga teknikal na kasanayan. Dapat akong makipagtulungan sa mga kapatid na nakakaunawa ng mga ito at magkakasama naming mahahanap ang mga katotohanang prinsipyo para malutas ang mga paglihis at issue sa aming gawain. At kung may mga bagay na talagang hindi ko maunawaan, maaari akong humingi ng tulong sa nakatataas na pamunuan. Kung tunay kong gagawin ang aking makakaya upang makipagtulungan, at sa huli ay malaman kong talagang hindi sapat ang tayog at kakayahan ko para sa tungkuling ito, maaari akong magbitiw at hilingin sa mga leader na bigyan ako ng mas angkop na tungkulin. Ang pag-unawa sa layunin ng Diyos ay nagbigay liwanag sa aking puso at tuluyan kong binitawan ang aking mga alalahanin at pangamba. Noong Enero 2024, nalaman ng nakatataas na pamunuan na hindi naging maganda ang resulta ng gawain ng pagdidilig na aking pinangangasiwaan at na ang mga tagadilig ay hindi umuusad at hindi nakatuon sa paglilinang ng mga bagong mananampalataya. Kaya sumulat sila para alamin kung nararanasan ba namin ang mga problemang ito at kung paano namin sinusubaybayan ang gawain ng pagdidilig. Nagulat ako at naisip, ako ang pangunahing responsable sa gawain ng pagdidilig at abala ako araw-araw. Paano ko hindi napansin ang mga problemang ito sa aking gawain? Mukhang talagang kulang ang kapabilidad ko sa gawain. Muli akong nabahala at naisip, kung hindi maayos na nadidiligan ng mga tagadilig ang mga baguhan at sila ay lumisan, hindi ba ako makakagawa ng pagsalangsang? Hindi ba nangangahulugan ito na hindi magiging maganda ang kinalabasan ko? Napagtanto ko na muli ko na namang isinasaalang-alang ang kinalabasan at hantungan ko at inalala ko ang ilang salita ng Diyos. Dapat ninyong tuparin ang inyong sariling tungkulin ng may bukas at matapat na puso at maging handang magbayad ng anumang kinakailangang halaga. Gaya nga ng sinabi ninyo, pagdating ng araw na iyon, hindi tatratuhin ng masama ng Diyos ang sino man na nagdusa o nagbayad ng halaga para sa Kanya. Ang ganitong uri ng paniniwala ay karapat-dapat na panghawakan at nararapat lamang na hindi ninyo ito kailanman kalimutan. Sa ganitong paraan lamang mapapalagay ang isipan ko ukol sa inyo. Kung hindi, magpakailanman kayong magiging mga taong sanhi ng hindi pagkapalagay ng isipan ko at magpakailanman kayong magiging mga pakay ng aking pag-ayaw. Kung masusunod ninyong lahat ang inyong konsensya at ibibigay ang inyong lahat para sa akin, nang walang hindi pagsusumikapan para sa aking gawain at mag-uukol ng buong buhay na pagsusumikap sa aking gawain ng ebanghelyo, hindi ba't laging lulukso sa tuwa ang aking puso dahil sa inyo? Sa ganitong paraan, lubos kong mapapalagay ang aking isipan ukol sa inyo, hindi ba? Ang layunin ng Diyos
ay ang maperpekto tayo para makapasok tayo sa lahat ng aspekto ng katotohanan habang ginagampanan natin ang ating mga tungkulin. Nagnilay ako sa aking kabiguan sa paggawa ng aktwal na gawain. Hindi ko agad natugunan ang mga paglihis at problema sa gawain ng pagdidilig na nakaapekto sa pagiging epektibo ng pagdidilig sa mga baguhan. Kailangan kong agad na itama ang mga paglihis na ito at lutasin ang mga isyung ito. Tanging sa ganitong paraan ko tunay na matutupad ang aking mga responsibilidad. Kaya, dapat kong iniulat sa nakatataas na pamunuan ang mga paglihis at problema sa aking gawain. At aktwal kong hinarap ang kalagayan ng mga tagadilig at ang mga isyu ng mga baguhan. Napagtanto rin ng mga tagadilig ang kahalagahan ng masangkapan ng katotohanan at natagpuan nila ang landas ng pagsasagawa sa kanilang tungkulin. Naramdaman ko na kung kaya nating bitiwan ang ating pagiging mapagbantay laban sa Diyos, hindi isinasaalang-alang ang ating hinaharap at hantungan, at buong pusong italaga ang ating sarili sa ating tungkulin. Sa paggampan natin ng mga tungkulin, ay makikita natin ang paggabay ng Diyos.